Si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Father Flavio Villanueva nagsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation laban sa 18 dating sundalo at kay Attorney Levi Baligot. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Inireklamo sa National Bureau of Investigation ni na mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Father Flavio Villanueva ang 18 dating sundalo pati abogadong si Attorney Levito Baligod. Personal pa nagtungo sa tanggapan ng kawanihan ang naturang mababatas at pari upang magsampa ng mga reklamo. Partikular na kanilang inihain ang reklamong libel at cyber libel laban sa mga nagpakilalang dating Marines o sundalo at kasama nilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ayon kay Representative Laila de Lima, nagsampa sila ng reklamo dahil sa mga paninirang ibinabato laban sa kanya ng mga nabanggit. Narito ating pakinggan si Representative Laila de Lima ng mamamayang Liberal Party List. I confirm that just minutes ago ay na-file po namin itong complaint affidavit with the Office of the Cybercrime Office of the NBI. Ito pong complaint na ito is violation of Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C, subparagraph 4 of Republic Act number 10175. In other words, a complaint for libel and cyber libel. Ano ba? Bakit po kami nagpa-file? Dahil nga po ay sinisiraan po ang aming pangalan, binibismerch po ang aming reputation, ini-smear po yung aming pangalan sa kasinungalingan na nakasaad doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay as executed by the 18 alleged ex-Marines and also kay Attorney Levi Baligot. Nag-ugat ang reklamo sa aligasyon na kapaloob sa joint affidavit ng grupo nagsasabing nakatanggap umano ng paper bag o maleta na may laman milyon-milyon pisong halaga ng pera. Kanya itong maring pinabulaanan at itinuring na pawang kasinungalingan lamang na layon dungisan ang kanyang reputasyon. Muli si Representative Laila de Lima ang nangmamamayang Liberal Party List. Yung mga nakasabing kasinungalingan doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 alleged ex-Marines na ako daw po ay tumanggap ng pera na nailagay sa isang suitcase and then later ay clarify ni Attorney Baligod in several interviews of his. Sinabi po niya na nagtanggap talaga ako ng pera na hindi kaya lang oversight lang daw doon na sinama ako doon sa mga nagkatanggap o dineliveran or delivered with yung maleta na mga pera of millions of pesos at sinabing hindi daw yun maleta kundi paper bag. Lahat po yan kasinungalingan, whether nasa maleta, whether sa paper bag o sa kaanumang container, yan po ay kasinungalingan. Libel, defamation of my name, besmirching my reputation, smearing my... Pahayag naman ni Father Flavio Villanueva na ang kanilang pagsasampa ng reklamo ay bilang pagtutol sa mga paninirang ginagawa ng naturang grupo. Narito naman ating pakinggan ang supang complainant o naghain ng reklamo na si Father Flavio Villanueva. Isang pahayag to na yung panunukhang ng buhay ay kaduktong sa panunukhang ng katotohanan. Sobra na. Hindi na natin papayagan ito. Tutuldukan at tinutuldukan na natin ito sa paraan ng pagsasampa ng kaso sa kanila. Madami nang napahamak sa ginawa nilang mga kasinungalingan at madami na rin ang natikom at natakot. Pues, hindi na natin papayagan ito. Naririto po kami so that we can and should allow the truth to stand. Ang kanilang paninira sa amin ay ginawa nilang parang ordinaryong pagsisinungaling lang na hindi dapat kailanman magpatuloy sapagkat hindi ito yung likas na pagiging Pilipino. Samantala, matapos ang paghahain ng mga reklamo sa National Bureau of Investigation, agad silang dumiretso dito sa Department of Justice upang magsampa ng hiwalay pang kaso. Sa kagurana, kanilang sinampahan ng reklamong perjury ang 18 dating sundalo lumagdas sa joint affidavit na isinumite kamakailan sa Office of the Ombudsman.
itinuring ni Representative Laila de Lima na kasinungalingan ang paratang na nagkapagpulong siya kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. May pangulit din niyang pinabulaanan ang aligasyon tumanggap siya ng paper bag na ibinunyag sa salaysay ng naturang grupo. Nag-uulat live mula dito sa Bombo Gran, Department of Justice. Yes, Bombo Genesis. Kaunting summary lamang, ang unang nagsampa ng kaso was former Senator Antonio Trillanes, and then sinundan ito ni National Security Advisor Eduardo Anyo. So pangatlo na, tama ba yung bilang ko? Pangatlong batch, itong batch ni na Father Flavie at itong si Senator Leila, no? Bombo Gran. Yes, sir. Yes, Bombo Genesis. Ang nauna na gumawa ng legal na aksyon ay itong si National Security Advisor Eduardo Anyo. Sinampahan niya ng paglabag sa Cybercrime Act. Itong 18 dating sundalo kasama si Atty. Levito Baligon at si former Representative Mike Defensor. Habang sumunod na gumawa ng legal na aksyon din naman na nagsampa din ng reklamo dito sa Department of Justice ay si former Senator Antonio Trillanes IV na sinundan naman ngayong araw ni na Father Flavie at ni Congressman o ni Representative Laila de Lima na naghain ng reklamo una sa National Bureau of Investigation. Inahain nila doon yung reklamong libel at cyber libel laban kay Atty. Baligon at doon sa ex-Marines, habang dito sa DOJ o Department of Justice ay perjury laban lamang partikular sa 18 dating sundalo na lumagda sa mismong joint affidavit. Bombo Genesis. May nababalitaan pa kayo dyan sa may Department of Justice kung may susunod pa? Kasi ang dami ng pangalan na kanilang nabanggit, including yung pangalan ni Ombudsman Remulla. Yes, ngayong araw, Bombo Genesis, inaasahan din natin na meron pang mga susunod na magsasampa ng reklamo. Isa na dyan si Bureau of Corrections General Gregorio Catapang o Director Gregorio Catapang Jr. kung saan siya ay maghahain o inaasahan maghahain ng reklamo laban dito sa 18 dating sundalo at mamaya sa Korte Suprema naman inaasahan din na siya ay maghahain naman ng petisyon upang mapasuri o mapatukoy sa katas-tasang hukuman ang disbarment laban sa naturang abogado na si Atty. Levito Baligon. Patungkol pa rin yan sa mga aligasyon na ibinabato sa mga pinangalanang personalidad. Bombo Genesis. Okay, sige. Balita tayo kung sakali matuloy man yan. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Gran. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice, Lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.